Tahimik ka lang muna. Isang tanong lang ang pag-iisipan natin ngayon. Kailangan ba talagang mayaman ka, para masabing matagumpay ka? Sa panahon ngayon, parang automatic na sagot. Oo, kapag may kotse, bahay, negosyo, branded na gamit, successful ka. Kapag wala, parang failure ka. Pero, tama ba talaga ang paniniwalang yan? Welcome sa Ginhawa Pinoy, kung saan pinag-uusapan natin ang pera, mindset, at buhay. Walang yabang, walang pilitan, puro katotohanan. Kung bago ka sa channel, hinihikayat kitang mag-subscribe. Dahil dito, ginhawa ang goal, hindi lang yaman. Part 1. Paano naging sukatan ang pera sa tagumpay? Bata pa lang tayo. Tinuruan na tayong mag-aral ka para yumaman. Magtrabaho ka para maging successful. Unti-unti, nakondisyon ang isip natin na kung wala kang pera, wala kang halaga. Pinalala pa ito ng social media. Araw-araw may nakikita tayong I earned my first million at 25. From zero to billionaire. Kung di ka pa mayaman, tamad ka. Pero ang tanong, pare-pareho ba ang starting point ng lahat? Pare-pareho ba ang laban ng buhay? Hindi. Part 2. Ang hidden pressure ng kailangan mayaman. Dahil sa maling sukatan ng tagumpay, may taong napapasok sa utang para lang magmukhang successful. Nagmamadaling yumaman at naloloko sa scams. Nawawala ang self-worth dahil kulang ang kita. May mga taong may trabaho, may oras sa pamilya, walang utang, tahimik ang buhay. Pero pakiramdam nila, sila ay talunan. Dahil lang hindi sila mayaman sa mata ng iba. At dito nagsisimula ang mental exhaustion. Part 3. Ano ba talaga ang tunay na tagumpay? Iba-iba ang sagot nito. Para sa iba, tagumpay ang may oras sa anak. Tagumpay ang walang utang. Tagumpay ang tahimik ang isip. Tagumpay ang may kontrol sa oras. Ang problema lang, tinuruan tayo ng mundo na pera lang ang sukatan. Pero isipin mo ito, ano ang silbi ng milyon kung wala kang oras? Ano ang silbi ng yaman kung lagi kang pagod at galit? Ano ang silbi ng success kung wala kang kapayapaan? Part 4. Pera ay tool hindi sukatan. Linawin natin ito. Hindi masama ang yumaman. Hindi masama ang mangarap ng malaking kita. Pero, masama kapag pera ang basehan ng halaga mo bilang tao. Ang pera ay tool, resource, amplifier. Pinapalakas nito kung ano ka na. Kung disiplinado ka, mas lalong lalakas. Kung magulo ka, mas lalong lalala. Kaya ang tanong ay hindi, mayaman ba ako? Kundi, maayos ba ang relasyon ko sa pera? Part 5. Redefine ng success. Subukan mong tanungin ang sarili mo. May direksyon ba ang buhay ko? May natutulungan ba ako kahit maliit? Natututo ba ako araw-araw? May pag-asa ba ako sa bukas? Kung oo ang sagot mo dyan, nasa tamang landas ka na. Ang tunay na tagumpay ay progress, hindi perfection. Growth, hindi flex. Peace, hindi pressure. Part 6. Paano magkaroon ng healthy money mindset? Narito ang 3 reminders. 1. Hindi ka late sa buhay. Iba-iba ang timeline ng bawat tao. 2. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi lahat ng laban ay dapat ipanalo. 3. Ang tunay na yaman ay kontrol sa sarili. Hindi sa pera kundi sa desisyon. Babalik tayo sa tanong kanina. Kailangan ba talagang mayaman ka para masabing matagumpay ka? Ang sagot, hindi. Pero, kung may malinaw kang direksyon, may disiplina, may pag-asa, at may kapayapaan ng isip, yaman na yun. Kung nakatulong ang content na ito sa'yo, i-like mo ang video, i-share mo sa taong kailangan makarinig nito, at mag-subscribe sa Ginhawa Pinoy. Dahil dito, hindi lang pera ang pinag-uusapan. Ginhawa ng buhay. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.